Tamang pag-aalaga at pagpapalaki ng broiler. Mahalaga ang tamang pagbibigay ng pagkain sa patabaing manok upang makamtan ang higit na kita. Ang potensyal na pagpapalaki ng manok ay nakakamit sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at pamamahala. Kagaya ng nakasanayan, ang walang kontrol o full feeding na pagpapakain sa broiler ay nirekomenda mula sa umpisa o the old hanggang sa pagbibinta o marketing. Kailangan mahikayat na kumain ng marami ang manok dahil kapag mas marami ang kanilang kinakain ay mabilis silang lumaki. Mayroong 3 forma ng feeds para sa patabaing manok. Ito ay ang mga sumusunod: mash, pellets at crumbles. Ang mash ay karaniwang ginagamit dahil ito ay mas madaling ihanda at mas mura kumpara sa pellets o crumbles. Sa pangkalahatan, 3 ang klase ng feeds na ibinibigay para sa broiler. Ito ay ang mga sumusunod: pre-starter o chick booster. Ibinibigay mula sa unang araw hanggang sa ikalawang linggo. Ito ay mayroong 20 to 23% crude protein. Pangalawa, broiler starter. Binibigay ito mula ikalawang linggo hanggang ika-4 na linggo. Ito ay mayroong 19 to 21% crude protein. Pangatlo, broiler finisher. Binibigay ito mula ika-4 na linggo hanggang sa pagbibinta. Ito ay mayroong 18 to 19% crude protein. Sa kabuuhang konsumo ng feeds, ang mga manok ay kakain ng pre-starter o chick booster 15%, broiler starter 35% at ang finisher ay 50%. Importante, may pagkain ang mga manok sa anumang oras. Kailangang mayroong ilaw upang ito ay makakain kahit gabi. Kapag gumagamit ng open trough feeder, ang mga ito ay dapat palaging may feeds. Ihalo ang luma at bagong feeds sa oras na magbigay ng pagkain. Sa malaking poultry farms, ang tube feeders ay ginagamit upang makasiguro na may feeds ang mga manok anumang oras at para sa kaluwagan na rin ng nag-aalaga. Upang maiwasan ang mga pagkakasayang ng pagkain sa feeder, ang mga sumusunod ay maaaring gawin. Una, kapag gumagamit ng open trough feeders, ito ay hindi dapat punuin ng higit sa 1/3 bahagi ng kanilang kapasidad. Pangalawa, gumamit ng tamang laki ng feeder para sa partikular na edad ng manok. Pangatlo, kung gumagamit ng tube feeder, ipantay o itaas ang labi o bibig ng feeder sa likod ng manok. Pang-apat, gumamit ng pellets o crumbled feeds kung ang presyo ay reasonable. Ang pellets ay hindi tinatangay ng hangin. So mas mainam na magbigay ng pellets kasi hindi po ito tinatangay ng hangin, hindi katulad ng mash. Ang paggamit ng feeds additives ay nakakatulong sa pagpapanatili ng magandang kalidad ng feeds. Ito ay nakakatulong sa mabilis na paglaki ng mga manok. Kagaya ng antioxidants, iniiwasan ang pagkapanis ng feeds. Antifungal, iniiwasan ang pagkakaroon ng amag ng feeds. Anticoccidial agents, iniiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng coccidiosis ng mga manok. So hanggang dito na lang mga ka-farmer. I hope na may natutunan kayo sa aking video. Salamat po at happy farming. Please subscribe to my channel and God bless us all.